Nung November, doon namin na-encounter yung unang panloloko na ginawa sa amin dito sa bahay. Parehas kami naglabas ng pera, parehas kami naloko. Meron kami ulit nakuwang bago. Ito na yung sunod na kalbaryo. Umabot kami sa police station. Nagkabit kami ng CCTV. Pero may nagtanggal. Itong sinapit namin dito, sobrang hirap, pasakit. Ano umiyak? Hindi. Ako nga nahihirapan na kaya na lumalaban ako. Mag-hello ka muna sa mga kabagan natin. Hello po mga kabagang. No, ngayon, ang tagal na talaga ma. Oo, 1 year mahigit na. Even last year, kinukulit na tayo ng mga kabagang na mag-house update. Paano po i-house update? Eh, wala pang kawawaan. Last year, ng May, sinimulan nga natin ipagawa ang iyong bahay. Since then, may mga nangungulit na talaga ng house update hanggang ngayon. Siyempre, nasanay sila kasi na lagi natin silang ina-update. Kumbaga halos everyday. Bawat konting galaw ng bahay, ina-update namin kayo mga kabagang. Ang last na update natin sa kanila pala mama, November 4. Yung design ng banyo. Sa banyo. Pero mga kabagang, nung time na yon medyo naglilay-low na rin talaga kami sa pag-update. Dahil kung matatandaan nyo, may in-upload kasi tayong video mama. Ito, natatandaan mo to, yung pinarank natin sila. Natigil muna ang bahay. Nung September. Doon. Pinarank natin. Kinumit kasi nung gagawa 3 months. Kasi maliit lang itong bahay mga kabagang, 40 plus square meter lang yung lot area namin. Tapos 2-story. So sabi niya 3 months, maximum na daw 4 months. Ngayon, noong mga time na to, may mga nangyayari na talaga na hindi magaganda. Dinadaan lang namin sa good vibes, positive energy. Kumbaga parang hindi pa namin totally... Hindi kami nagpapatalo sa mga nangyayari. Yes. Hindi namin siya pinapansin. Mas pinofocus namin yung sarili namin na, hindi, kaya yan, kaya yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin kami noon mga kabagang. Update, hanggang dumating na nga yung point ng November. Ito yung parang unang pagkakataon na naloko tayo. Nice scammer. I-share namin to para sa mga nagpaplano magpagawa, nagpapagawa, gusto magpagawa, para matuto kayo na hindi nyo maulit. Kasi ito yung mga pagkakamali namin. Yes. So, nung November, doon namin na-encounter yung unang panloloko or scam na ginawa sa amin dito sa bahay. Meron kaming nakuwang contractor or gagawa ng mga bakal dito sa bahay. Railings, itong nakikita nyo, bahay ng pusa, sa hagdan, yung sa bubong, lahat-lahat. Siyempre, gano'n naman kapag magpe-present sa'yo ng mga portfolio, magko-quote, ganyan, best foot forward, na ano mo, di ba? Kunyari, ako po, yung parang, syempre, mamimili ka ng gagawa. Titignan mo yung maganda yung gawa. Basta maayos. Kumbaga parang, kung mahal man, maganda naman yung gawa, or tama yung presyo sa gawa, basta gano'n. So may nakuha kami, napakaganda ng mga pinakita niyang gawa. Syempre mga kabagang, sabi ko nga sa inyo, sanay kami sa hirap. Tsaka hindi, mapagtiwala tayo sa tao. Madali tayo magtiwala. Bukod doon man, nakaka-relate kasi tayo sa hirap ng buhay. So, mga kabagang, hindi naman lingid sa kalaman nyo na talagang hirap din ang buhay namin. Kumbaga, thankful na lang din talaga kami, napunta kami sa posisyon na to. Pero yun nga, kaya sobrang relate kami sa kanila. Kaya ang nangyari mga kabagang, so may nakuha kami, una okay naman, tapos progressive billing, kumbaga, binabayaran namin every accomplishment. Pero dumating kasi sa point mga kabagang na bumabali na ng bumabali ng bumabali na hindi na napansin na nasagad na namin yung 100% na bayad sa kanya. So nung nabayaran na namin siya ng 100%, tinakbuhan niya na yung trabaho. Ito hindi pa ganito yung itsura nito. Basta, hindi pa tapos yung... Kumbaga hindi pa tapos. Talagang bakal lang, tas hindi pa na-welding lahat. Ang daming palpak. Ang dami talagang palpak. Pagkabayad na pagkabayad, sumobra pa nga yung bayad na. Kasi mga kabagang, overbali siya. Since sobrang busy din, ganyan, tas bali ng bali, syempre hindi mo naman pwedeng hindian kasi may binubuhay na pamilya, ganyan. Nung nasagad na niya yung lahat ng babayaran namin, at sumobra pa kami, tumakbo siya. Ayun. So, ginawa nga ni Kuyonel yung lahat ng paraan para managot yung nanloko. Ngayon, syempre, tinry makiusap nung tumakbo sa amin na, sige, gagawin niya na, tatapusin na niya. Tapos, basta ang tagal nyo ng mga 2 weeks, alam nyo naman sa pagpapagawa ng bahay, bawat tumatakbo ang araw, labas ang pera. So, hinintay namin siya after 2 weeks. Kasi nalaman namin na tumanggap na siya ng bagong kontrata sa iba. So, hinintay namin siya matapos doon. Pagbalik niya dito, mga kabagang, bumali agad.
At syempre, nandun na nga kami na, sige kuya, tapusin mo lang. Willing kaming bayaran ka pa ng additional para matapos mo lang yung trabaho kinumit mo. Ngayon bumalik siya, pinagbigyan, sige pinabali. Kinabukasan, tumakbo ulit. Tapos yun na, wala nang nangyari. Wala na kami, kumbaga parang ubos na kami ng part na huwag na tayong umasa na gagawin niya pa. Hindi na, tumakbo na eh. So ngayon, syempre naganap kami ng sasalo ng gawa niya. Thankfully, nakahanap naman. Pero syempre bilang, kasi mga kabagang, iniwan niya yung gawa niya nang hindi maayos. Kumbaga yung pagkakakonect niya ng mga bakal, ano talaga, may mga uwang, may mga butas. So ang ginawa nung sumaluma, inulit niya. Parang inisa-isa niya ulit. Okay naman mga kabagang, pero hindi rin talaga niya natapos ng maayos. Tapos kinailangan niya rin ata magpa-opera. Health is wealth. So, natigil ulit. Ngayon, mapunta naman tayo dun sa itong bahay, yung gumagawa nito. In fairness mga kabagang, maayos naman silang gumawa. Pero yun nga, sobrang tagal. Sobrang tagal lang anong bahay. Na umabot na ng 10 buwan. Mga ganyan, na hindi pa rin tapos. Ang dami nila, 8, 8, 10. Na-feel na namin talaga na nililibre ko na ng merienda para nga ganahan sila. Magsipag sila. Ang tagal. Ito pa yung isa sa mga lessons na pwede nyong matutunan or makuha. Mahirap kasi may tinatawag kasi na pakyawan, arawan. Kailangan bawat usapan may kasulatan. Isa pa yun. Kailangan barangay, tiwala kami lagi. Laging may tiwala kami sa tao. Puro tiwala, puro puso. So sobrang ano kami, sige. Kasi ang iniisip mo naman, nabibigyan mo naman sila ng pangkabuhayan, na trabaho. Pero nararamdaman talaga namin na hindi walang natatapos. Ang tagal. Nagiging toxic na yung ang daming gumagawa, liit lang na bahay. Dumating kami sa point na nag-decide na kami na humanap na ng bagong gagawa na kontrata. Yun yung kamalian namin, pinatagal pa namin ng matagal. Ang hirap ng mga time na naghahanap kami. Kasi may ongoing ng nanloko sa amin nga na inaayos namin. Tapos ito, naganap kami ng bagong sasalo. Ito this time, kontrata na. Pero napansin namin na petics sila. Nag-surprise visit si Kuya Onel. Pagkakita niya, nakaupo lang, nanonood. Kumbaga parang na-tsempohan niya. Na-tsempohan niya na walang ginagawa. Yun ang nakakalungkot kasi nabayaran na namin din sila ng portion. Kasi ganun pagkontrata ba, magda-down payment ka, tas progressive. Tas yun, nag-decide kami na humanap ulit ng ibang sasalo. Isipin nyo, pangalawa na yon. Pangalawa na sa bahay, pangalawa na sa bakal. So ngayon, meron kami ulit nakuwang bago. Ito na yung sunod na kalbaryo. Kontrata ulit. Kasi nga, ayaw na namin ng arawan. Meron kaming napili na akala namin siya na talaga. Mahusay na. Yung nakuha namin this time, overall bahay na yung kontrata. Kasama na yung mga bakal, buong bahay, finishing, pintura, lahat-lahat. Matapos. Ngayon, ito yung pinakamalaking conflict, no, ma? Nangyari to, ma, after natin ma-feature sa KMJS. Kasi mga kabagang, kung napanood yung feature namin sa KMJS, yung bahay na nandun, yun yung status bago sila dumating. Nung una, okay naman talaga. Ito yung hindi ko in-expect na mangyayari sa buhay natin, ma. Kasi, yun nga, una okay naman talaga, talagang best foot forward. Pero eventually, naramdaman namin na minamadali na matapos para makuha yung kabuuan ng bayan. Mahirap kasi nung sila na yung gumawa, nakastay in sila dito sa bahay. So yun yung medyo disadvantage kasi yung mga smart toilet, mga smart products namin nababoy. As in, hindi lang namin na video nung time na yun. Pagbukas namin, may dumi pa. Nababoy talaga. Grabe. Sobrang dugyot, mga kabagang. Nakakaano. Tas before papalato, naalala ko lang ulit. Before papalato mga ganito yung mga products na nandito sa bahay. Nagkulang-kulang siya. Especially mga products na smart, sa panilikot ang mga kamay. Kulang-kulang siya. So, parang isa yun din sa mga naging... Kunti mga bagong map na binili ng papa mo, nawala Yun, pinag-interesan pa yung map, ha? Yung ibang mga bagay na nandito sa bahay. Kasi stay in sila. Tapos yung mga ibang products, kulang-kulang na, nawala na yung labasan ng tubig, nawala na yung stainless na ganito, basta kumbaga,
maraming nawalang mga products na hindi naman ganun kabilis mabibili. Kasi mama, yung iba, smart products eh. So, ngayon, babalik tayo din sa kwento, itong ginawa namin bago na stay-in. Ganun na nga ang nangyari. Nabababoy na pala nila yung mga gamit sa bahay. Tapos, kaya na-feel namin na minamadali. Kasi sa kontrata, mama, dapat 1 month. Pero sige, parang ano ba yung pinaka-earliest possible? Sabi, 2 weeks. Itatry nila in 2 weeks. Pero mga kabagang, tinry nilang madaliin ng 6 na araw. Doon pa lang, red flag na. Finishing na kasi mga kabagang. So, very crucial. Hindi mo siya pwedeng yung madaliin. Kasi kapag hindi mo siya na ng maayos, pwedeng magtibag-tibag, may mag-crack-crack, ganyan. Which yun yung nangyari mga kabagang. Minadali nila. Na lagpas yung pintura. Ay, yung 2 linggo, ginawang 6 na araw. Oo. Yun ang mahirap kapag kontrata, kapag pakyawan naman. Minamadali. So, pero very observant lang kasi talaga kami at si Kuya, napansin niya na bakit ganito, bakit ganyan. Kumbaga syempre yung portfolio, ito yung sinabi niyo, ganito yung quality of work, yung bakit ganito yung mga ganyan-ganyan. Abangan nyo na lang yun sa mga house updates namin, pero makikita nyo yung mga pinagdaanan. Yung iba, kasi yung mga pinaka-problema, parang hindi na kami nag-vlog kasi talaga eh. Especially last year, wala na kami binablog. Kasi nga, nawala na kami ng drive. Sunod-sunod talaga, na evil ay ata talaga tayo. Pero yun nga, going back, yun na nga, 6 na araw tinapos nila. Tapos, gusto na nilang kunin yung kabuuan ng bayad. Kasi sa kontrata may retention eh. Syempre, as may history ng naloko, hindi na kami pumayag agad na i-release yung pera nang hindi nila inaayos yung gawa. I-add mo pa na sobrang dami namin nilabas na pera para sa materials. Kasi bukod to dun sa bayad sa kanila, yung materials. Na ang dami-daming pinapabili na hindi namin nakikita na binibili. Pero pikit mata na lang kami, sige, para matapos. Parang araw-araw bumibili ng 10 brush, roller, pintura, basta kumbaga very questionable na talaga yung mga binibili. Pero since nga, sige, nandun na kasi kami sa, nung point na nangyayari to. Nandun na kami sa desperado na tayo na, sige, para matapos na, ibigay na lang ng ibigay ng ganyan. Nandun na kami kasi, pag natapos naman nila to, tapos na. Ngayon, ang nangyari, hinahabol nila yung bayad. Kami, ang stand naman ng side namin, ayusin nyo po. Nagkaroon kasi ng mga back job na kunyari, lagpas yung pintura, walang pintura, mali yung ganto. Technically, pag-iisipin mo mama, kinuha natin sila para ayusin yung mga kapalpakan. Pero, yung mga nagawa nilang kapalpakan, hindi na natin dapat sagot yun. Pero yun nga, para lang matapos kasi mga kabagang, sa sobrang conflict na pangyayari na to, umabot kami sa police station para isettle yung pangyayari na to. Kasi nga, itong nakuha namin na contractor, hindi nga matanggap na yung kuya ko is sobrang strict. Siyempre, sa dami na nga ng loko sa atin, ayaw na niyang pumayag, gusto niya maayos. So, umabot kami sa police station. Pero thankfully mga kabagang, naging maayos naman kasi lumabas talaga doon yung part na hindi lang kayang i-acknowledge nung nakuha namin na may pagkukulang at may pagkakamali siya. Pero syempre, eventually mga kabagang, sinettle na lang namin para walang maging conflict. Kasi mahirap eh. Kasi dumating sa point mga kabagang na nung mga pangyayari na vandal yung bahay. May gumuhit ng mahaba dyan sa labas. May nag-vandal sa taas. Sa taas ha? Sa taas. Dumating kami sa point na nagkabit kami ng CCTV para mabantayan lang yung bahay. Pero may nagtanggal. Tinanggal. Tapos ilang beses tinanggal eh, di ba? Hanggang dumating kami sa point na yung CCTV, tinapatan na namin ng isa pang CCTV para kung tanggalin man niya, makaka-capture siya nung isang CCTV. Ganon. Yung mga time pala na yun na may ongoing kaming sinisettle na ganon, naka-hold yung bahay. Hindi to umaandar kasi bawal galawin. Kasi nga syempre para makita ng mag-i-inspect na hindi talaga siya inayos based sa usapan. Na-inspect naman siya ng maayos at napatunayan nga na hindi talaga siya maayos. Pero eventually pinag-usapan na lang namin, tinanggap na lang din namin, hindi na namin pinagpilitan. Kasi baka pag pinagpilitan namin, mas hindi pa maganda ang kalabasan. So move forward, binayaran si Netel. Ngayon, naghanap ulit kami ng gagawa. Kumbaga, ito na, siguro naman sana matapos na talaga. Kasi mga kabagang, ang dami pang lumabas na problema. Ang daming palpak. May leak yung tubig, yung kuryente hindi pala enough yung naabang.
para sa mga aircon, sunod-sunod na mga kabagang. Ito na yung parang isa pa sa mga pagsubok. Meron kasing nag-reach out sa amin na gumagawa ng modular cabinet. Uso naman talaga yung collaboration. So, in-entertain namin, part ng usapan is magbabayad kami, part is promotion. So, internal ang usapan, okay naman talaga. So, nag-down payment, ganyan, maayos ka usap. Last year pa to. Tapos umabot sa point na nakuha talaga yung loob ko, na nag-recommend ako ng isang malapit na kaibigan na nagpapagawa din ng bahay para maging client nila. Dapat December makapag-deliver na sila. Sige, medyo busy talaga ang December, umabot ng January. And sobrang dami talagang ginagawa pa dito sa bahay nun. So sige, kasi yung cabinet na gagawa, salpak-salpak eh. Dumating sa point na pinadala namin, yung mga makikita nyo yung sa mga susunod na vlog. Basta lahat ng kailangan na budget, bigay. Tapos umabot na kami ng April, doon lang namin nalaman na niloloko lang kami. Ay naku, sakit po sa ulo. Tapos ang pinakamasakla pa, pati yung kaibigan ko na pinagkatiwala ko sa kanila, nakapagbayad din. Parehas kami naglabas ng pera, parehas kami naloko. Sakit sa ano? So ito yung isa sa mga pinakamasak. Kasi mga kabagang, ang tagal nang hinintay namin. Kumbaga yung kitchen, pag nakabit kasi siya, saka lang makakabit yung iba, yung lababo, yung sa kusina, basta ang daming nadamay, ang daming naapektuhan. Sa banyo, yung heater, yung mga magkakabit, ang daming naghihintay na matapos sila magkabit. Kasi saka lang sila makakapagtuloy ng gawa. Pero eventually lumabas din ang katotohanan na niloloko lang nila kami. Yun, ang masakit. Ang mahirap ito mga kabagang, ito yung parang talagang nasira talaga yung isip ko. Talagang hindi ako nakakatulog, kasi parang sobrang hindi na kapanipaniwala yung mga sunod-sunod na panloloko na ginawa na. Nakakatulog ako 5 AM, 6 AM. Minsan maaabutan ako ni mama, nakaharap lang ako sa computer. Nakatulala ako mga 6, di ba naabutan mo ako? Kasi mga kabagang parang natutulala ako. Ang tagal ng panahon na binigyan mo sila ng palugit na matapos. Kasi up to the very last moment, hindi pa rin sila umaamin. Pinapanindigan pa rin nila na magagawa nila. Tumagal ng tumagal hanggang mag-April. Katapusan ng April yung pinaka-last day. April 30, doon lang nila sinabi ang katotohanan. So, isipin mo yung haba ng panahon simula December na ang daming naapektuhan dito sa bahay. Hindi siya natapos. Apektado talaga lahat. Hindi talaga umusad yung bahay. Ako talaga dinadaan ko sa mga dasal, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Kumbaga parang ako, patukin ang kanilang kalooban at kaisipan. Umayos. Alam mo yung panic attack, anxiety, pagkausap ko sila kasi nagmamakaawa ako, tawag ako ng tawag. Alam mo yung kaba ng dibdib mo, hindi ka makahinga, hindi ka makatulog. Yung parang yung tiwala mo tapos yung pera lumabas. Yung parang sa isip ko na, hala. Sobrang tiwala mo sa tao. Saka kumbaga na ibayad ganun mo pa isusuklay mo sa'yo. Nakapagbayad ka na ng halaga na hindi naman madaling kitain. Talaga. Hindi naman napupulot. Napakabigat. Nandun yung pag-asa ko na sana gawin nila, sana matapos na. Kasi kasama pa ng isipin ko, kaya hindi ako makatulog ng maayos. Kasi yung sitwasyon nga nila mama at papa na nag-i-stay sila dito na magulo, yung hindi pa sila makatira kasi nga ang dami pang kulang, ang dami pang tapos yun, nung April 30, doon na talaga kami, yung talagang okay, naloko talaga kami. So wala kaming choice kundi mag-move forward. And hopeful na sa mga oras na to, kung mapapanood man nila to, binlock kasi nila ako sa social media. Kasi before, nung nagkakaroon na ako ng idea na baka manluloko to, nasa stock ko pa, nakikita ko pa. Kasi yung account na nag-reach out, yun yung nakikita ko. Ngayon, hindi na talaga. So, binlock na kami, pag tinatawagan kami, hindi na rin sinasagot. So, alam mo yun, parang binigyan na lang namin sila ng chance. Kasi nagmakaawa na may mga anak. Kung mapapanood man nila to, grabe yung naging epekto talaga nila sa amin. At the same time, sa kaibigan ko, sobrang emotional damage. Talagang nakakasama ng loob. sobra. Kumbaga parang sana una pa lang sinabi nyo na para hindi na kami naghintay na matagal kasi sobrang daming naapektuhan. Na kailangan kong makiusap sa lahat ng mga naghihintay na kausap namin na may commitment kami na thankful naman ako na maraming salamat kasi
naiintindihan nila yung sitwasyon. Nakakaawa yung niloloko nila. Nakakaawa rin po. Kasi ang pera, hindi naman yan, kumbaga, pinaghihirapan yan para ma-survive, maayos. Saan ka naman nakakita? Ang liit lang ng bahay ko, ang isang taon na hindi pa malipat, ang daming kulang. Kumbaga, ang daming palpak. Sa mga oras na ito mga kabagang, nakahold pa rin yung bahay. Oo. Hindi pa rin siya ginagawa kasi parang natatakot na kami na hala, baka mamaya hindi na naman matapos. Alam mo, nandun na yung feeling na pangamba, yung nakakatroma na siya na hala, baka hindi na naman tumagawa, ganyan-ganyan. Ngayon, syempre ngayon, kaya namin ito ginagawa. Para lang mag-update sa inyo, hindi ito prank ha, totoong pangyayari na makapulutan din ang aral ng lesson. Lahat, kumbaga, hindi ka na pwedeng wala nang pwedeng magsisihan. Hindi na pwedeng... Wala na, Sa susunod, hindi na pwedeng puso lang, hindi na pwedeng tiwala lang. Dapat talaga, i-ensure mo na hindi ka na maluloko. Tapos, kahit may kontrata, may chance pa rin talagang lokohin ka ng tao, ganyan. Pero yun, sa mga moment na to, hopeful kami na matapos. Talaga, matapos na po. Tulungan nyo kami sa mga dasal. Yan, dahil malakas ang Panginoon. Yes. Tutulungan kami. Sa mga moment, malakas. Sa mga moment na to, hindi ko alam kung kailan ko to rin ma-upload. Pero yun, naghahanap kami ng mapagkakatiwalaan, maayos gumawa ng bubong, itong bahay ng pusa. Kusina. Sa kusina. So yun yung mga... Matapos na po ang lahat. Yes, para matapos na. lang. Na talaga. Nakakaubo siya. Kasi na ngayon, lagpas isang taon na mga kababayan. Kaya pray lang po, pray. Basta pray ng pray. Sa Panginoon ako kumakapit kami. Ano naman yung mo, take away mo dito sa nangyari sa atin? Ito, inaano ko na lang na makaraos na tayo. Kasi hindi biro-biro pera yung lumalabas. Yung hirap. Basta ako sa Panginoon kumakapit. Na ang kalakasan ni Bunso, siyempre siya ang nagdadala ng mga tulong-tulong sila magkakapatid para makaraos na at matapos na tong bahay. Dahil ako hindi naman po ako naghahanap ng barangya-rangya, basta matapos lang para si Bunso magkaroon na rin ng maayos na kaisipan. Dahil yun nga, nadadala siya ng hindi pagtulog. Siyempre, yung pera, napakahirap ng nangyayari. Ako, hanggang lang, kahit napapagod, lumalaban din, basta maging malakas. Basta dasal ko lang po matapos na. Makaraos na. Tulungan nyo kami sa prayers, mga kapatid. Tulungan nyo Alam kami. ko, kahit may mga evil eye, Tsaka yung mga nanloko sa amin, hindi ko po pinagdadasal ng mapangit. Kundi, hipuin ang kanilang kalooban at kaisipan. Huwag silang manloko na tao. Kumbaga, hindi naman tayo perfect, pero hindi naman to yung first time na nagawan tayo ng hindi maganda. Pero kasi naniniwala talaga ako na hindi mo kailangan gumanti sa mga taong... Hindi. Sa mga taong ginawa. Sa Diyos ka kakapit. Yes, si Lord ang bahala sa'yo. Alam mo, kahit anong pagpapanggap mo, kahit anong gawin mo, alam ng Panginoon yung nasa loob mo. Oo. Kumbaga, di ba nga, minsan kapag nagdadasal ka, minsan wala ka na masabi. Magsasorry ka na lang kasi wala ka masabi, pero alam ni Lord yung laman ng puso mo. Kahit ito yung sinasabi mo, yung puso mo yung alam niya. Alisin mo yung galit. So, doon ko na lang binibigay lahat ng worries ko, lahat ng mga... Kasi minsan, syempre, ang sama sa loob, masakit sa loob. Pero kapag iisipin mo, sige, kayo naman yung gumawa niyan. At the end of the day, masakit yung ginawa niyong to, sobrang laking epekto, sobrang sakit. Pero, kayo pa rin na magdadala ng mga ginawa niyo. At the end of the day, tayo mga tao, lahat ng ginagawa natin, tayo ang magdadala niyan. So, mabuti, masama. Yes. Ang hangad mo lang din naman ay medyo makatulong. Maging komportable ba? Kasi mga kabagang, sabi ko nga sa inyo, buong buhay namin, ang bahay namin, kahoy, anay, konti lang ang portion ng semento. Talagang bukbok anay talaga. Ang pangarap lang namin, hindi nga to, kasi nasa skinitis pa rin kami. Basta maging maayos. Maging komportable lang sila mama at papa. Hindi namin hangad ang sobrang karangyaan. Ang hirap po na nakikitira ka lang talaga. Ang hirap. Oo, nandiyan ang mga evil eye, ang mga taong nakapaligid sa atin na hindi natutuwa sa mga magagandang pangyayari.
Pero naniniwala ako na mas malaki pa rin talaga si Lord. Oo, siyempre, si Lord ang lahat-lahat. Kaya doon tayo kakapit sa faith. Kapit lang. Pero syempre, no to evil eye, di ba? No to evil eye talaga. So yun, maging lesson sana to na sa mga tao na gusto magpagawa, sa mga tao din na nanlalamang, kung may makapanood man ito, di ba? In any way. Maging honest to goodness. Ayun nga sinasabi ni Bunso, may mga kakilala, kaibigan na nagpapagawa ng bahay. Matuto po kayo na maging, hindi naman kailangan na sita-sita, kundi maging subaybayan, tingnan. Kasi ang daming mali dito sa amin. Sana, wag naman sapitin ng mga magpapagawang mga... Hindi, yun na nga. Kaya nga natin to ginagawa din. Oo. Para mag-serve as lesson. Oo, lesson. Masakit yung pangyayari, pero ako, kaya ko yung acknowledge na wala eh. Talagang may times na mauuto ka, may times na magtitiwala ka. Masakit man kung malaman, naloko talaga kami. Yes. Maraming nang loko. And kailangan namin harapin yun. Ang importante, hindi kami naman, hindi siya nakakahiya. Oo. Kasi pwede ka naman matuto, di ba? Oo. At ang pinakamahalaga, kailangan matuto ka. At doon nga, dito ko din natutunan na kasi ang dami na rin namin nakakausap na hopeful kami na sila na yung gagawa. Oo. Pero dito mo rin matututunan na kailangan mo talaga magtiwala. Oo. Kahit na ang dami ng hindi magandang pangyayari. Oo. Kasi kapag di ka nagtiwala, hindi matatapos. Pangit. Kailangan magkaroon ka ng tiwala. Pero lang, ang hiling lang namin sa Huwag mawala ang tiwala. Ayun, kaya pasensya na mga kabagang kung sobrang tagal ng house update. Pero, by the time na i-upload ko to, asahan nyo na mag-update. Na makikita nyo na yung mga pinagdaanan namin. Itong sinapit namin dito na sobrang hirap, pasakit, yung bang lahat ibinuhos mo, lakas, pera. Kaya nga sabi ko kay Bunso, tiwala na lang sa Diyos. Sa Diyos ka kumapit dahil ang Diyos lang ang makakatulong sa lahat ng bagay. Basta huwag tayo manloko sa kapwa, magdasal, na maging maayos na po ang lahat. Yes. Ilang abangan nyo mga kabago. Huwag ka nang umiyak. Hindi. Ako nga nahihirapan na kaya na lumalaban ako. Pero yun nga, lumaban tayo ng patas. Siyempre, let's hope for the best. God bless everyone. May na po.